Mga kababayan, pag-usapan natin itong nakakapag-alalang binulgar ni Spokes Harry Roque na maitim na balak ni Marcos Jr. Parang lahat ng ginagawa nito kademonyuhan, ano? Katulad na lang nitong pang-aangkin niya ng project sa panahon ni Tatay Digong, itong Bukana Bridge ng Davao City, hindi naman binadgetan ng kanyang administrasyon, binadgetan ng China government, pero rampang-rampa doon si Ngiwi at inaangkin niya na part daw ng kanyang legacy projects, nakabalandra pa doon yung bill. Kakalibad-bad, panoorin nyo na lang yung ating yung, yung ating vlog patungkol dyan na unang in-upload na. Ano po? So, paltan lang natin yung thumbnail dahil nakakaalibadbad talaga. Pero tuwing may kinikilos si Ngiwi Jr., parang nasa tama pa ba tong pag-iisip? Napakatigas ng muka, mga ating. Walang kasing kapal. So, pag-usapan natin itong binulgar, okay? Kumanta at binuking ng puting ahas ang masamang plano ni Marcos Jr. At mukhang reliable ang source ni Spokes Harry Roque. Kasi kilalang kilala raw or dikit raw sa mag-asawang bangag itong puting ahas or itong informant na kumontak kay Spokes. So, shout out po again sa mga puting ahas, gintong ahas, no, na ayaw magpakilala. Pero siguro nga nag-aalala sila, marami dyan. Lalo na sa palasyo ng mga polvoronic, meron diyang hindi makasikmura na. Okay? At gumagawa ng paraan na iparating sa mga reliable na Duterte supporters katulad ni Spokes Harry Roque, itong mga maiitim na balak ni Ngiwi. At ano ito? Ito yung kakalikuti nila, yung konstitusyon natin o saligang batas para mabago. Charter change. At baka idaan yan sa People's Initiative, mga kababayan. Or sa kung anumang paraan. Kakalikutin nila yan, babaguhin nila ang saligang batas. At kasama dyan, yung term of office ng mga nakaupo. So kung ang nakalagay sa saligang batas, ang presidente ng Pilipinas ay pwede lang tumakbo ng isang beses at pwede lang umupo for 6 years, babaguhin nila yan to extend Ngiwi's term. So since yan yung batas, saligang batas in fact, 6 na taon lang na dapat maging Pangulo si Ngiwi. Bababa siya whether he likes it or not in 2028. So, meron pang mga pagdududa na baka isabak niya sa gyera ang Pilipinas para walang eleksyon sa taong 2028, mga kababayan. Bakit ka gagastos na magkaroon ng halalan kung nagliliparan ng mga bomba? Baka yun yung kanilang plan B. So, maraming plan yan. Okay? Maraming backup plan. Pero mukhang ang original plan nila ay kalikutin ng konstitusyon natin. Kaya hindi ako naniniwala, mga kababayan, na matindi ang sigalot ni Tambaloslos at saka ni Ngiwi Jr. Kung talagang may away ang mga yan, dapat wanted na ngayon si Tambaloslos. Okay? Pero sinipa bilang House Speaker, so kung sino man ang bagong House Speaker, si Boji di pa rin ba? Siya yung pumalit kay Tambaloslos eh. Baka yung Boji di ang gamitin para makapag-propose ng pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas, kasi magsisimula yan sa legislative branch sa Congress. So gagawa nila ng paraan yan, mga kababayan. Eme lang, talagang gagamitin nila yung kalumaan na nga ng konstitusyon kasi 1987 pa yan eh. Okay? Luma na yan. Panahon pa ni Cory-Cong. Okay? Hindi na applicable sa panahon ngayon at hindi naman na-achieve yung goal ng konstitusyon, yung objective niya na, 'di ba, maging matiwasay ang pamumuhay ng mga Pilipino, payapa, maunlad. Maunlad ba ang Pilipinas? Gagamitin nila yan. Luma na kasi, kailangan ng baguhin, hindi na akma sa panahon. Kuning. At saka para pigilin din ang korupsyon, kuning. Ibalik niyo ang death penalty para sa mga kurakot. Kaya mo, Ngiwi? Kaya ng mga buhaya? Good luck. Pero let's listen to Spokes Harry Roque, mga kababayan. At ibubulgar niya dito na may itinimbre sa kanya ang puting ahas at ito nga po ang balak ni Marcos Jr. na magtagal pa. Baka gustuhin pa niyang mag-forever ang tigas ng... Ngiwi, seryoso ka? Gusto mo magtagal? Longer than 2028? Eh, lagpas kalahating taon ka na nga, wala ka pa nga sa kalahating taon, sukang-suka ng mga Pilipinas. Ang tigas naman ng mukha mo. Yan ba ang epekto, mga kababayan, ng polvoron? Nakakamanhid? Nagiging kabalan? Comment nyo nga dyan sa comment section. Meanwhile, makinig mo tayo kay Spokes.
meron po akong nakausap. Malapit kay Presidente, malapit kay House Speaker Martin Romualdez. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Alam nyo mo, yung plano naman niya parang alam na natin. Pero ngayon talaga dahil super lapit siya at kaya naman siya nagsalita sa akin dahil hindi na niya maatim, no? At talagang nagnanais na siya na malaman ng taong bayan kung anong plano para ang taong bayan na magsisanti dito sa presidenteng ito, minabuti niya sa akin na talagang sabihin kung ano ang mga plano ng mga bangag. Unang-una, hindi lang po siya mag-i-stay hanggang 2028. Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto beyond 2028. Paano nila gagawin yan? Sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo po yan. Buhay pa rin ang charter change. Ang gagawin po nila, tatanggalin nila ang term limits at dahil hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. So sa mga dilawan, sa mga pulahan na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028 kesa tanggalin si Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte, I have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. They will stay beyond 2028. Yan pong unang-una. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Yan na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman po ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo. So, dalawa na yung nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, no? At yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood control scam, no? So, ang nakakalungkot nga po, gaya ng sinabi po noong whistleblower na si Zaldico, 54 billion na ang nalamo ng presidente pagdating sa mga kinukurako na infrastructure projects. Bukod pa yan doon sa 100 billion na insertion na hiningi niya. At siyempre, bukod pa yan doon sa 5 billion na confidential fund na sang-ayon dito sa nakausap ko, pinepera talaga ng Marcos Jr. Totoo po yan. Yung 100 something million, 125 million na confidential fund ni Inday Sara Duterte, wala silang tigil na nagsasabi kinurakot ni Inday Sara Duterte. Pero yung taon-taon po na minimum 5 billion at ngayon, aabot po sa 12 billion ang hinihingi niyang confidential fund. Pinepera po yan. Hindi po yan ginagamit pambili ng impormasyon. Yan po ay pinepera. Hindi pa sapat yung 54 billion at 100 billion na kinukurakot nila sa infra, pati po yung kanilang 5 billion at ngayon 12 billion na confidential fund ay pinepera nila. Mga kababayan, going back, nakakaloka. So, tama ba ang pagkakaintindi ko at pagkakarecall ko? Sinabi ni Spokes Harry Roque, bago pa nagsalita si VP Sara, at sana Spokes, kontakin mo si VP Sara patungkol dito, no? Hindi natin masasabi kung mapapanood niya yung vlog mo, so mas magandang personal mong
kausapin si VP Sara, tawagan mo or i-message mo kasi nakakabahala 'tong mga kuya. Ang una ko lang napakinggan kanina bago ako nag-vlog, kaya ako nag-decide mag-record ng vlog, ay patungkol nga sa gusto ni Ngiwi na i-extend pa yung term niya beyond 2028. Sabi ko, maitim na balak ito. At mas nakakagulat, balak palang ipapatay si VP Sara. So sabi ni Spokes, at ito yung pagkakatanda ko, bago pa nagsalita si VP Sara na kapag may nangyari sa ating Vice President, may inutusan na siyang taong gugurgur sa tatlo. Right? Si Liza Tanas, si Ngiwi Jr. at saka si Tambaloslos. Bago pa sinabi ni VP Sara yan nung ginipit si Attorney Zulaika at kinulong or kinontempt, nagsabi na pala si Ngiwi Jr. na may inutusan siyang tao na kung ano man ang mangyayari sa kanya ay tigbakin si VP Sara para hindi Duterte ang susunod na uupo. Ay demonyo. Tama? So kaya hindi kaya alam to ni VP Sara at nakakuha rin siya ng idea? Hindi kaya na-inform na rin ng puting si VP Sara na, VP Sara, actually mga kababayan, parang based from ng mga clues na binigay ni Spoke Sari Roque kanina, malapit daw kay Marcos Jr., malapit din daw kay Tamba, parang alam ko na kung sino ang kanyang puting ahas. Na reliable, kasi nga malapit sa magpinsan. Sino sa tingin nyo mga kababayan? Sino ang puting ahas? At itong puting ahas kaya ay nagtimbre na rin kay VP Sara. Hindi kaya sinabi na niya kaagad yung plano na kung ano't ano mangyari kay Ngiwi Jr., halimbawa nga, kasi di ba, mainit na no? Tinrider na ni Ngiwi Jr. si VP Sara, nilaglag na niya, no? Ginipit na sa confidential funds, at kung ano-ano ng kasalanan ng ginawa, tinanggalan na ng bodyguards or security group. So, iniisip ni Marcos Jr. na, teka muna, mukhang masamang magalit tong Sara na to Kailangan may contingency plan ako. Kung ano mangyari sa akin, may gugurgur dito, hindi pwedeng umupo to pagkatapos ko. Right? So, naitimbre na kay VP Sara yan. Kaya si VP Sara, kaya siya may ganun palang, di ba, contingency plan din, nalaman na niya yun. Naitimbre sa kanya ng puting ahas. No? Ganun ba? Ganun ang plano ni Ngiwi Jr.? Halimbawa na overdose yan, di ko naman kasalanan, may gugurgur sa akin, teka muna. So nagutos din si VP Sara ng tao, pag may nangyari sa akin masama, yung tatlo ang salarin, tigokin mo. So nataranta ang Ngiwi Jr., no? Nataranta ang palasyo ng mga ahas, sino kaya ang inutusan, baka mamaya trabahador dito sa Malacanang, nataranta sila. Kaya nila sinampan si VP Sara ng kasong grave threat. Kung tutuusin pa lang Ngiwi, base sa expose natin ni Spokes, ikaw ang dapat sampahan ni VP Sara ng grave threat. Kaya VP Sara, sabi ko sa iyo sampahan mo ng kaso, kung hindi man si Martin Romualdez, sampahan mo ng kaso si Butod. Unahan mo na VP Sara, huwag kang lalamya-lamya, lumaban ka. Kung ganyan palang mukhang may original plan sila na tigbakin ka, kung sakaling may masamang mangyari kay Ngiwi, baka mangisa yan, malaglag sa hagdanan, maaksidente at hindi mo kasalanan, pero may titigok sa'yo dahil yun ang may plano palang ganun. Kaya nagplano rin si VP Sara, hindi pwede, kayo lang, hindi. May masama kayong plano sa akin, pues, may sisingil ng hustisya kung may gagawin kayong masama sa akin, tama? Tapos, after daw ni VP Sara magsalita ng ganyan, doon nung time na kinontempt at, di ba, na-hospital si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang executive secretary, binago raw ni Ngiwi Jr. ang plano. Ano yung pagkakasabi ni Spokes kanina? Tigukin pa rin si VP Sara? Tama? Tigukin pa rin? Kahit na walang mangyaring masama kay Ngiwi Jr.? Or maybe hindi pwedeng pagkatapos ni Ngiwi Jr. ng term si VP Sara ang uupo, hindi raw talaga papayag na oposisyon ang papalit or hindi na nila kaalyado or Duterte na ulit. So dapat ang papalit kay Ngiwi kung talagang hindi niya madodoktor ang konstitusyon kaalyado nila dapat or hawak nila sa leeg. Kung hindi si Tamba, baka si Mangga, baka si Charis.
Or kung sino pang hawak nila, or maybe si Tuta Sen, or maybe si Rafi Katulfo Taiko. Rafi Katulfo yun, di ba? Rafi Katulfo Taiko. Ano ba pinag ni Rafi? Katulfo Taiko yata yun eh. Huh? Katulfo Taiko. Anyway, ating higit sa pagkalikot ng konstitusyon, may balak pala silang masama sa Vice President. Gurgur! Hala! Ano ang dapat gawin ni VP Sara? At ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Kung walang balak bumaba ang ngiwi, at balak pang ipakulong, hindi lang si Senator Bato, kasama pa si Senator Bongo, at kung hindi nila magugurgur si VP Sara, baka ipakidnap nila, ipakulong yan sa ICC. Dapat kumilos ang mga Pilipino. Pero ano ang laban natin? Wala tayong armas. Right? Men in uniform. Kayo yata ang pwede magsalba sa mga Pilipino, hindi lang kay VP Sara, kundi sa buong Pilipinas. Ano ang dapat gawin, mga kababayan? Ang dapat kumilos dito, mga kasundaluhan. Pero mukhang hawak na rin sila. Sabi nga raw nung butod, I have the army. Do they? Or don't they? Pero kung hindi kikilos ang kasundaluhan, ang militar para proteksyonan ang Vice President at ang bansa natin at tayo laban sa mga demonyong ito, hindi lang magnanakaw, manggugurgur pa. Kung walang kikilos na matitikas, paano tayo? At ano ang ating gagawin? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.